Malaparaisong tanawin pero malaimpyerno ang buhay. Ito ang katotohanang natuklasan ko sa isla ng Fuga sa ilagang bahagi ng Pilipinas. Testing lang daw at may bayad ang nakibahagi pero ang posibleng nakataya, kalusugan ng mga kasali. Yan ang sinasabing nangyayari sa mga clinical testing ng ilang importanteng gamot. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. Napakaganda ng Isla Fuga, pero nakatago sa nakabibighaning ganda nito ang mga kwento ng trahedya at ang malungkot na buhay ng mga residente. Moderno, kasing bilis ng pagpalit ng panahon ang takbo ng buhay. At ang mga tao animoy nakikipaghabulan sa oras para umangat ang buhay. Ganyan dito sa Maynila. At unti-unti na ring humahabol ang ibang lungsod ng bansa. Pero alam nyo ba na may lugar pa rin sa Pilipinas na tila hindi umuusad ang buhay? Mahigit 7,000 isla. Ito ang biyaya ng kalikasan sa Pilipinas. Sa ilagang bahagi makikita ang isang gatuldok na isla, ang Fuga Island. Sinasabing ang isla ay mayaman sa kasaysayan, pero kaunti lang ang nakakaalam nito. Bihira lang kasi itong marating ng mga dayo. Kaya nang malaman ko na may mga kinatawa ng ilang ahensya ng gobyerno na pupunta sa isla, nagpasya akong sumama. Mula Maynila, bumiyahe kami sa bayan ng Claveria sa Cagayan. Narito ang mga bangkang maghahatid sa amin sa isla. Nanghiram kaming life jacket sa Coast Guard kasi sabi nila baka malakas daw yung alon. Kaya buti na makasigurado. Kasama namin ang ilang kinatawa ng National Historical Institute ng NGO na Jeremy Foundation, si Professor Connie Alaras ng UP at si Zaf Solmerin, isang reporter sa dyaryo. Sila ang mag-iinspeksyon sa ilang makasaysayang istruktura sa isla. Yung biyahe mula sa Claveria sa Cagayan papuntang Fuga Island, mga 3 oras na biyahe dito sa bangka. At sinasabi nga ng mga residente dito na karaniwang aksidenteng nangyayari, nabibiyak yung mga bangka dahil sa lakas ng alon. Sabi pa ng mga tao, mas madalas sa hindi, wala nakakaligtas dahil maraming palingkino sa Babuyan Channel na dinadaanan natin ngayon. Ganda sana yung Fuga. May simbahan pala dito. Pagkawan ng mamuling ito basol. Inabutan namin ang mga taga-Fuga na nagsasagawa ng Station of the Cross. '17th century pa nang itayo ng mga paring Dominikano ang simbahang ito sa Sitio Nagilian. Kahit sinunog ng mga pirata, nanatiling matibay ang kanilang pananampalataya. Hanggang ngayon, tila hindi ito nagbago. Katunayan, Latin pa rin ang kanilang dasal. Gloria Patris Spiritus Sanctus. Isang beses lang kada taon ang misa at pagbisita ng pari dito. Kaya namimili na lang sila mula sa isla nang mamumuno sa kanilang pagdarasal. Isa rito, si Mang Leonardo. Paano kayo napili na kayo yung magmisa, magdasal? Kami lang, yung kasama ko doon.
Yung kwan, si Tata Aldo. Pinili kayo. Oo. Sa ako, sa Kristan nila ako. Ito nga ang nagpapatotoo kung paano ang espiritualidad ng ating pamayanan dumaloy, yung katutubo na dinatnan, yung mga banal na ninuno, at paano rin tinanggap ang Kristyanismo. Kitang-kita mo yung sinauna. Nung tinatanong ko yung matatanda, paano ho ba nyo na ipagpapatuloy ang mga panalangin ganito na mana pa raw nila sa ninuno sa ninuno? Sa may di kalayuan sa sitio ding iyon, nakita namin ang kuweba ng Nagilian. Parang nakakataas ng balahibo, parang nakakakilabot. Kasi libingan to ng mga ninuno nila. So para sa kanila, napaka-sacred nitong lugar nito, banal itong lugar nito para sa kanila. Kailang tatabunan ng bato. 3 oras ang lakaran mula sa sitio Nagilian, narating namin ang sitio Sarungan. Sa loob ng gubat, natagpuan namin ang pira-pirasong mga banga na nagsilbing libingan ng mga katutubo. Pinaniniwalaan na sa fuga dumaan ang mga unang nanirahang Tsino sa bansa. Dala nila ang mga porselanang banga na naglalaman ng labi ng kanilang mga ninuno. Ang espiritu na nakapaloob sa rangan ito ay siyang nagbabantay ng community. Kaya nilalagay nila sa mataas na lugar upang makita, no, kung sino man yung mga intruders, kung sino man yung tagalabas na gustong pumasok. Gayon din sa may kabilang bahagi ng isla ang Sitio Mudok. Nakakita kami ng pira-pirasong mga buto ng katutubo. Bukod sa mga porselanang banga, nahukay ang puntod na ito ng pasabugin ng mga treasure hunter. So many years back, yung porcelain. Yan mga That would inform us during what this dynasty, these porcelain wares. Kami po'y nagpapasalamat. Patnubayan niyo po ang lahat ng narinig. Matapos sa maikling pagdarasal, ibinalik namin isa-isa ang mga labi ng mga katutubo sa itinuring nilang sagradong lugar. Sa loob ng gubat, natuklasan din namin ang malaking istrukturang ito. Ang tawag sa malaking gusaling ito, Villa Vicenta. Sabi ng mga residente dito, ito daw yung tinitirhan nung namumuno ng Fuga Island noong panahon ng Kastila. Kaya lang mukhang tinamaan ng bomba kaya nagkasira-sira na. Pero pa rin natirang parte nitong gusaling ito. Parang kulungan ng tigre kung kwento naman lang matatanda na kung mayroon hindi sumang-ayon sa patakaran nila, ilalagay dyan. Bahala yung tigre na kumain sa kanila. Si patakaran nino? Mga naunang tao rito. Sa kabila ng kagandahan at yamang kultura ng Fuga, malalim ang sekreto ng isla. Ito ang sikreto at misteryo ng buhay ng mahigit kumulang 2,000 taong naninirahan dito. Buhay at kamatayan sa Isla Fuga sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Halos lahat walang trabaho. Dahil sa kawalan ng makakain at maayos na patubig, halos kalahati sa kanila sinusundunan ni kamatayan. Pero bakit nga ba nananatili ang may 2,000 residente ng Isla Fuga? Ang mga kasagutan ay nakatala sa aking Reporter's Notebook. Simple ang buhay sa Fuga. Walang krimen, walang gulo. Ang mga tao madaling makapalagayan ng loob, maasikaso sila at matyaga. Pero sa kabila ng kabutihang ito, marami rin ang problema.
Walang kuryente sa fuga, kaya tuwing gabi, nagtitiis si Michelle sa ilaw ng lampara habang nag-aaral. 35. 100 Remy. 1 piano. 4 na. Manolo was the son of a great bullfighter. Kaklase ni Michelle si Marites sa ika-4 na grado sa Nagilian Primary School. Hanggang grade 6 lang ang pinakamataas na antas sa eskwelahan, sa fuga. Pero sa kabila nito, matayog ang pangarap ng magkaibigan. Alay raw nila ito sa islang kanilang kinamulatan. Anak di arapaap mo ti nga pagbalinan. Doktora. Apay nga doktora ti kayat mga pagbalinan. Kaya't ko di makatulong ti kata. Anong gusto mo paglaki mo? Maging isang guro Bakit? para tumulong sa mga bata na magsulat, magbilang at magsulat. May bago akong Si Aling Alicia na ina ni Marites ang guro ng dalawa. Isa siya sa 2 guro sa eskwelahan. Dayo mula Claveria si Aling Alicia, pero baliwala sa kanya ang mahiwalay sa pamilya. Mas mahalaga raw ang makapagsilbi siya sa mga taga rito. Gusto ko naman na makita na ang kapaguran ko dito ang bunga ng pagsisikap ko rin dito, sabi ko. Iba kasi yung yung medyo mabantayan mo naman ang yung destino mo, di ba? Makita mo naman ang pag-unlad. Sa Fuga Island may basketball court at waiting shed, pero walang kalsada. Kaya walang humpay na lakaran ang pagtawid sa malalayong sitio. Dito? Sa buhok? Ayan, sige. Ang pangunahing sasakyan dito, mga kabayo at kalabaw. Wala ring ospital sa isla ng Fuga. May health center, pero nadiskubre namin ang mga gamot mula sa mga donasyon ibinebenta ni Ruby, anak ng barangay kapitan. O yung mga gamot niya dito? Ay, inuwi ko po sa bahay namin kasi hindi naman dito baka nakain yung mga gamot. Nang bisitahin namin ang kanyang bahay, nakita namin ang mga nakaimbak na donasyong gamot. Kunti lang naman yung ipinapatong namin na para meron kaming, para mas maipalakain namin pagkatapos ibibili namin ulit ng mga gamot sa sa Claveria. Madalang pa sa patak ng ulan ang pagbisita ng doktor dito. Kaya umaasa lang ang mga residente kay Mang Seveniano, isang albularyo. Pero ang albularyong tulad niya, tinatablan din ng sakit. Nakiusap siyang isabay namin siya pag-alis para makapagpagamot sa Claveria. Claveria ho. Bakit po? Pagpapagamot sa ulcer. Bakit po ngayon lang kayo nakaalis? Kasi walang sakyan na nagpunta ko sa Claveria. Kasabay po kayo sa amin. Opo. Ayon sa barangay, 50% ng mga sanggol na ipinapanganak namamatay. Katunayan, umaabot sa 40 bagong silang ang namamatay kada taon. Ang sanggol na ito hindi mapatahan. Kumikirot ang sugat sa kanyang mga paa. Hindi alam ng kanyang magulang kung ano ang tumubo rito. Ang kanyang mga kuko, isa-isang nanlalaglag. Sa albularyo, pinapakita namin, pinapagamot, ganun. Wala naman, matakot naman akong pumunta ron sa Claveria. Pero nga, pagamot ko siya, lakas na naman ang alon. Si Alex, 8 taong gulang, natagas sa tuhod habang tinutulungang magkaingin ang kanyang ama. Ilang oras pang nakakalipas, nilagnat na ang bata. Inalok namin ang kanyang ama na dalhin siya sa Claveria para magamot, pero tumanggi siya.
wala raw siyang pera. Wala rin silang pambili ng gamot na ipinagbibili ng anak ng kapitan para sa mga tulad niyang nangangailangan. Kaya marami sa mga taga-fuga ay umaasa na lang sa mga halamang gamot. Ang mga simpleng sakit gaya ng katarata at pagkaduling parang habang buhay na parusa. At dahil sa kawalan ng mga matinong medikal na pasilidad, kilalang kilala na ng mga taga rito ang mukha ni kamatayan. Pag may sakit na po kami dito, kung ganito ang malakas ng alon, sir, hindi na namin maitatakbo sa labas kasi iniintay na lang po namin na namamatay. Tila mahirap pa nga sa daga ang buhay ng mga taga-fuga, lalo pa itong pinalala ng kawalan ng trabaho sa isla. Kaya marami sa taga rito ay nagkakaingin para mabuhay lang. Sa kanilang pananim nanggagaling ang pagkain sa bawat lamesa. Ang masaklap nito, hindi pa rin nakakabawi ang isla sa pananalanta ng mga bagyo noong nakarang taon. Itinumba ng bagyo ang kanilang mga palay. Kaya si Julie at ang kanyang pamilya, gabi ang pananghalian. Mahirap po ngayong taon na to. Ang buhay namin dahil nasira yung palay namin, wala kaming naani. Kahit man lang isang sako, wala. Nasira lahat. Pero higit pa sa kalam ng tiyan, ang problema ng isla ay may mas malalim pang pinag-uugatan. Sa mga dokumentong aming nakalap, Fuga Island Holdings Incorporated ang nagpapakilalang may-ari ng Fuga Island. Matangos, sexy, legs na hanggang langit, buhok na parang pinariban, artistahin. Pero ito ba ang kagandahan ng tunay na Pilipina? Sa tribo ng mga Tibuli at sa angka ng mga dumagat, matutuklasan ni Rafi Tima kung bakit mas kaakit-akit ang babae kapag tinatuan. O mas maganda kapag marunong mangubat. Ano ba ang tunay na kahulugan ng kagandahan? Ang tipo kong babae, Lunes sa Eyewitness. Nang magpunta ako sa Fuga Island, napatunayan kong hindi pala biro ang mabuhay doon. Mayaman man sila sa kultura, salat naman sila sa serbisyo at mga pagkakakitaan. Ang kanilang lupang tinatapakan patuloy na nagiging sanhi ng kanilang pagkakagapo sa kahirapan. Deklaradong Marine Reserve ang Fuga. Ayon sa DNR, hanggat makakaya, dapat na ipreserba ito. Hindi pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay o mga pagkilos na makakasira sa kalikasan o sa kabuuan ng kalagayan ng Marine Protected o Marine Preserve Area. Sa aming nakita, parang bolang nagpasalin-salin ang titulo nito, mula kay Alfonso Lim hanggang kay Tan Yu. Base sa development plan ng mga may-ari ng Fuga, may planong gawing isang Hong Kong ang Fuga Island sa loob ng 20 taon. Aabot daw sa 50 bilyong dolyar ang puhunang inihanda ng mga developer. Ito yung airstrip na ginawa ng mga investors dito. Ito yung ginagamit nila pag lumalapag yung mga eroplano nila sa tuwing bibisita sila dito sa Fuga Island. At sa bawat kumpanyang humahawak sa Fuga, iba't iba ang patakaran. Ang daming binabawal, bawal magkaingin. Bawal magkaroon ng bangka. Bawal ng mangisda naman lang pang ibebenta. Hindi naman ibinawal kung ulamin lang. Dating ipinagbawal ang pag-aalaga ng hayop sa Isla Fuga. At kapag napayagan, may kaukulang kabayaran sa mga may-ari ng lupa. Ang mga lumang dokumentong ito ang saksi sa kanilang sinapit. Sa mga dokumentong aming nakalap, Fuga Island Holdings Incorporated ang nagpapakilalang may-ari ng Fuga Island, na kung saan nakalagda ang isang Guillermo Facundo bilang kanilang kinatawan. Sinadya namin ang tanggapan ni Facundo sa Makati, pero nakiusap siyang wag nang humarap sa kamera. Maliwanag ang plano nilang gawing tourist destination ang Fuga,
Pero kung anong plano nila sa mga residente nito, hindi daw nila masasagot sa ngayon. Tila pinagkaitan sila noon ng kabuhayan dahil sa mga patakaran ng kumpanya. Maging ang malawakang pagtatanim sa lugar ay ipinagbawal. Kaya pagkakaingin na lang ang kanilang pinagbalingan. Kung walang maani, ito ang pinagkakaabalahan ng mga tao. Ang pebble poaching o pamumulot at pagbebenta ng bato. Meron naman po kaming kaingin na tinatrabaho ng asawa ko. Ako naman nagaganito para maibili kami. 7 piso ang kinikita nila sa bawat lata. 30 pesos bawat sako. Pagdating sa Claveria at Apari, naibebenta ito ng mga middleman sa halagang 200 piso bawat sako. Pero ang itinuturing nilang kabuhayan, minsan buhay ang katumbas. Kailan may namatay na pagdadala nito? Nung January 16, sir. Ay, ano po? Yeah. Lumubog yung bangka daw, sir. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagputol ng kahoy sa fuga. Pero ang mga residente na rin na nagsasabing pulis pa nagpapaputol ng mga ito. Si SPO1 Romeo Brillantes ang nagpakilalang pulis sa fuga. Balitang-balita doon na nagmay-ari si Brillantes ng isang chainsaw o di makinang pamputol ng puno. Ang mahirap, nung natapos na siya, binawalan na yung mga iba na kumukuha ng materials ng bahay nila. Nang magpunta kami sa kanyang bahay para kumpirmahin ito, wala kaming nakitang chainsaw. Wala din si Brillantes. Pero sa likod ng bahay, ito ang tumambad sa amin, mga tinistis na puno. Sabi, gaano din siya, napapatroso din siya. Papatroso. Ito, yung ginamit namin sa bahay. Troso na nagpapatroso ng Nagpapaputol, binibenta sa labas. Ay, hindi. Meron akong alam dyan na may nagbenta, pero pwede nyo naman tanungin sa mga tao na. Yun ang talagang hindi ko inamin yan talaga. Marami akong alam dyan, pero hindi na lang ako hindi ko rin sinasabi sa asawa ko. Kasi taga rito ako. Kung ang ibig sabihin ng puga ay pagtakas, mistulang bilangguan naman ang isla. Bilangguan ng mga ambisyon at pangarap. Mula pa sa kanyang lolo at ama, si Aling Cherry, hindi na nakaalis ng Isla Fuga. Ngayon sa tingin niya, ang 3 taong gulang na anak na si Paul na lamang ang kanilang pag-asa kung mabibigyan ng magandang edukasyon ng bata. Lalo na noong may kumpanya dito mahigpit, na hindi kami makalabas, na hindi kami sasakay sa sasakyan nila. Siguro yung isang tibayan na yung mga politiko nakakarating dito. Pwera yung kompletong basic services. Yung mga complaint nila ngayon, pag noon hanggang kung minsan yun pa rin ang kino-complain. When in fact, hindi na yun ang nangyayari. Yun ang isang problema dyan. Kaya siguro sa sama ng loob ng mga tao nun. Hanggang ngayon yun ang sinasabi nila. Nang huling pumunta ang alkalde sa Fuga, natatandaan ng mga residenteng nangako ito ng solar panel para magkaroon sila ng kuryente. Hindi naman daw nagpapabaya ang lokal na pamahalaan. Inaayos naman namin yan. In fact, nung nanalo ko ng 1992, kasi napansin ko nga itsura ng buhay noon dyan. So sabi ko, pinangako ko sa sarili ko, kung mananalo ako, babalik ako rito. Nalaman namin kabilang sa mahigit 600,000 pisong pondong inilaan nila para sa Barangay Fuga ay ibinili ng generator at bangka. Pero sa aming pag-ikot, ang tangi naming nakitang generator at bangka ay pag-aari daw ng kapitan. Personal na pera raw ang ipinangbili niya rito. Wala ho bang nag-donate sa inyo? So lahat ho yun, personal na Sa kabila ng hirap ng buhay, may isang bagay akong hinangaan sa mga taga-Fuga.
hindi sila nawawalan ng pag-asa. Ako nananalangin na lang po ako sa Panginoon. Sana pagdating ng araw, giginhawa rin ang islang ito dito sa Puga. Ang paninirahan sa Fuga ay isang matinding pagsubok. Napatunayan namin ito nang biglang lumakas ang hangin at kumapal ang ulap. Hindi kami nakaalis ng isla. Sinikap naming humingi ng tulong. Mula sa isang bahagi po ng Pilipinas kung saan walang kuryente, walang ospital, walang edukasyon ang mga tao, Fuga Island, bahagi ng Babuyan Island, si Jiggy Banikat ng GMA News. Jiggy, magandang umaga. Magandang umaga dyan, Jiggy. Magandang umaga sa inyo, Mang Mike. At nandito nga tayo, ito ay ikalawang araw ng pagkaka-stranded namin dito sa Fuga Island dahil ayaw ng bumiyahe ng mga bangkero. Sa sobrang lakas ng alon at hangin dito. Nang umayos ang panahon, agad kaming bumiyahe. Kasama namin si Mang Severiano, ang albularyo ng isla, na magpapatingin sa doktor sa Claveria. Thank you. Thank you. Habang papalayo ang aming bangka, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Nakakalungkot isipin na tila matatagalan pa bago makawala sa kahirapan ang mga taga-Fuga. Pero kapag naaalala ko ang mga tao sa isla na sa kabila ng kasalatan, punong-puno sila ng pag-asa. Hindi nalalayo na isang araw, matatakasan at makakalaya rin sila sa kahirapang matagal nang gumapos sa kanila. Ako si Jiggy Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Eksperimentong